Ay punto naman talaga kasi, kung wala kang kasalanan, Mr. Apollo Kibuloy, lumabas ka na sa lungga mo. So ano, yung pagmamatigas niyo po ba na humarap sa mga investigasyon, humarap sa korte? Sa tingin niyo, makakatulong yan para dumami ang mga taga-suporta niyo? Hindi. Lalong or sabihin na natin, depleting na po yung mga supporters nyo. Yung ilang uto-uto na lang at nakikinabang pa sa inyo ang naandyan. At syempre, yung mga alipores din ni Digong. Ay paano nga po kung dumating sa punto na pati si Digong ay ilaglag ka na rin? Huwag mo nang antayin yan. Sana talaga ay lumabas ka na lang nang magkaalaman na. Mayaman ka naman eh, marami kang pera, appointed son of God ka kuno. So siguro naman magagaling ang makukuha mong abogado kung meron na nga. O 'di ba? Kaya mo naman 'yan. So depensahan mo ang sarili mo sa mga korte. Sa korte, hindi yung paawa effect, yung mga taga-suporta nyo at kung ano-anong kasinungalingan pa ang sinasabi na kuno ay ikaw ay ganito, ganire. Ang dami niyo na pong nagoyo, ang dami niyo na pong naloko. Sa tingin niyo po, pagkatapos na itong lahat ng ito, sa tingin niyo may magugoyo pa kayo? Siguro, totoo na andyan pa rin yung mga supporters niyo na nabaluktot ang kaisipan, nabaluktot niyo ang kanilang kaisipan, pero unti-unti po yung mga wala. So talagang wala ka ng patutunguhan, Mr. Apollo Kibulo. Ang butihing, ano daw, butihing pastor ng mga oto-oto. Nako po. So sabi ni DILG Secretary Abalos, kung wala kang kasalanan, sumuko ka na. Tama naman, lumang tugtugin, totoo. Yung mga ordinaryong tao nga, 'di ba? Pag merong akusasyon sa kanila, agad-agad na humaharap sa husgado. Alam natin yung takot ng mga ganong klaseng tao. Pero ikaw na napakayabang, na kuno ay napakayaman, na kuno ay appointed son of God, ganun din ba? Takot ka rin ba? Kaya hindi ka lumalabas sa lungga mo. Yung pagmamatigas niyo po, akala mo makakatulong sa inyo. Darating sa punto, darating sa ang pagkakataon na yung mga tumutulong sa iyo diyan sa iyong pagtago at pagtakas sa batas ay siguradong mapapagod din. Kaya pwede kang ilaglag talaga nila. 'Di ba? Meron tayong tinatawag na korte na mag-surrender na po tayo para matapos na ito. Totoo para matapos na ito. Siguro talagang ang punto na itong si Kibuloy at ang mga alipores niya, kasama na rin si Digong, siguro ayaw talaga nilang matapos ang issue na ito. At pinapipilitan na ang inaagrabyado sa puntong ito nga ay itong kanilang idolo na si Kibuloy. Mali! Pweset, no? Siguro talagang ayaw nilang matapos. Kaya hanggang ngayon, naandyan at ginagawang or nakikipaghabulan pa rin. Hindi man patentero ang tawag doon. Anyway, nakikipagtaguan pa rin sa batas. Ito nga si Kibuloy. Talagang siguro gustong manatili itong issue na ito at magpaawa. Okay, akala naman nila matitrigger or maawa ang mga kababayan natin sa kalagayan ni Kibuloy. For Diyos por Santo naman, yun nga, ulitin natin yung ibang ordinaryong kababayan natin na akusado, may warrant of arrest, yung karamihan nga dyan, sinusuko na lang nila sarili nila eh. Okay? Dahil talagang mahirap ito. Ay kung sa tingin ko sa puntong ito, sa panahong ito, siguradong hirap na rin itong si Kibuloy. Good luck. Mamamatay na lang siguro yan sa hirap ng kanyang pinagdadaanan. Hirap ng kalooban at syempre yung konsyensya. Yun ang ibig kong sabihin. Lahat tayo meron yan. Good luck.